November 2014, nagka-loan ako sa Subbank, Saudi Arabia British Bank na joint venture for a 3 years term na loan. Tapos may existing na credit card na ako noon mula nung pagkapasok ko sa kumpanya kasi dati automatic yan eh. Bibigyan ka ng credit card, so nasa iyo na kung i-activate mo o hindi. So nangyari, January 2015, natanggap kami doon sa isang kumpanya na in-applyan namin. 4 ata kami noon. Pero 2 lang kami umuwi. Kasi nga, kampante na may lilipatan, hindi na magtatagal. Estimate lang, around 1 month lang, balik na. Unang-una, kaya kami naging kampanting umuwi. Meron na rin kasing mga nauna na batch doon na galing din sa kumpanya ko, sa employer ko, na lumipat doon. Umuwi sila, nabigyan naman sila ng visa. Kaya siyempre kami, kumpiyansa. Sa madaling sabi, wala sa intensyon na iwanan yung loan kasi nga, dahil may lilipatan sana kami. Kaso mo, lumipas na yung 1 buwan, 2 buwan, hanggang naging 3 buwan, wala pang visa na binigay sa amin yung lilipatan sana namin dito sa Saudi. Sa Jubil pa rin. Siyempre ako, nag-aalala na kasi nga may existing loan ako dito sa bangko. May credit card pa. So nag-umpisa na ako mag-apply. Hindi ko na iniisip yung kumpanya na lilipatan ko. Nagtatanong-tanong din ako, lalo na doon sa kumpare ko kasi nandun din sa kumpanya na yon. Nagka-problema daw, internal structure ng kumpanya. Kaya mas lalo ako nawala na ng pag-asa. Lumipas na yung 5 buwan, wala pa rin. Hanggang sa nag-hiring ang kumpanyang to na pinagtrabahuan ko ngayon. Tutuusin talaga, medyo mababa yung bigay sa akin dito para sa inaasahan ko saka sa demand ko. Kaso mo, ang iniisip ko nga, dahil may loan ako. Nung panahon na yun, delinquent na ako kasi yung bank account ko sa SAP, wala nang laman kasi yung end of service benefit ko, nakalock yun pag exit ko. Hindi na-release ng bangko yun kasi may loan ako eh. Every month, dinidebit ng bangko yung amortization amount ko hanggang sa naubos yung end of service benefit ko doon. Kaya ayun, naging delinquent na yung account ko. Ang hindi ko inaasahan, kasi nga delinquent pa lang naman, meaning to say, active pa yung loan ko, wala nga lang payment. Wala nang ma-debit doon sa account ko. Kasi 3 years term yun eh. Ang hindi ko inaasahan, na may kukontak sa akin mula sa isang collecting agency sa Pilipinas. Nakalimutan ko na yung pangalan ng firm na yun eh. Babae, nag-email sa akin. Nakailang email na siya, nabasa ko, kulang-kulang 3 weeks na ata. Taka kung sino. Yung pala, dahil dito sa loan ko dito sa Saudi. Saka ito na yung exciting part ha. Siyempre, aggressive sila na makasingil sa'yo. So, iba yung approach nila ba? Yung may halong, alam mo na, mananakot, ganito, ganyan. Sinabihan ko siya, sabi ko, ma'am, alam ko yung responsibilidad ko dyan. Alam ko yung obligasyon ko dyan sa bangko na yan. Kahit check natin yung record, active pa yung loan ko. Kasi 3 years term yan, delinquent lang ako. Technically, hindi kanila talaga mapipilit nung panahon na yan kasi active pa nga yung loan ko eh. So, sinabihan ko siya, huwag ka mag-alala ma'am, babayaran ko yan. May inaantay lang akong babalik din ako. Inaantay ko yung ibang mga in-applyan ko na mag-conduct ng interview. Wala eh. Kung tanging ito lang ang kumpanyang to, yung na-interviewhan ko na nagbigay na ng offer. Kahit na medyo mababa, pinatos ko na kasi nga may loan ako eh. Saka tinawagan ako ng agency, medyo humingi pa ako ng dagdag. Sabi ko, ma'am, baka pwedeng dagdagan pa yan. Contact doon sa employer kasi nga, ganito, ganyan. Sabi, sir, last na talaga yan, sir. Huwag ka mag-alala, sir, kasi open overtime kayo doon. Pero hindi ko naman talaga inaasahan yung overtime eh. Kasi maaaring strategy lang nila yan para makuha ka, di ba? So, pinumpute ko yung offer ng kumpanya, less doon sa monthly amortization ko doon sa bangko. Sa computation ko, allowance sa bahay, kunti para sa akin. Siyempre kasi nung panahon na nagmamanok pa ko, yung mga manok panabong, halos 0-0 lang talaga. Bawi ko ng kunting allowance. So iniisip ko, nagamitan natin to ng tipid na malupit para lang makabalik, mabayaran ko yung obligasyon ko. Kasi 5 buwan na ako mahigit nun, tambay. Tinawagan ko yung agency. Sabi ko, sige, process na ako. Ganon. Tapos nireplyan ko uli yung email nung naka-assign sa akin na collecting officer. Sabi ko, tsaga lang konti, antay lang ng konti kasi process na ako para sa pagbalik ko sa Saudi. Tapos nung nagbigay na siya ng quotation kung magkano dapat ang babayaran ko, aggressive sila eh. So gusto niya bayaran ko either 3 gigs or 2 gigs yung balance ko. Ang laki nun. Pinarangka ko siya. Sabi ko, tika ma'am, hindi pwede yan. Kasi ang amortization ko dyan, naka-schedule dyan, ganitong amount lang. Saka i-remind kita uli, delinquent lang ako, hindi pa past due yan. So ang babayaran ko, yun lang ding monthly ko. Sabi niya, ba sir, hindi pwede kasi ganito, ganyan. So pinarangka ko ulit siya, ano bang gusto niyo ma'am, magbabayad ako o hindi? Kasi kahit saan tayo mapupunta, ako ang papanigan ng korte dyan. Nakipag-contact na nga ako sa inyo kasi nga gusto ko magbayad.
hindi ko tatakbuhan yan. Mag-email na lang ako sa iyo uli kapag nandun na ako para pag-usapan natin uli yung magiging monthly amortization ko dyan. Ito na, pagdating ko sa Saudi, usap na kami. Sabi ko, ganito lang na amount ang kaya ko dyan kasi nga may problema pa ako sa pamilya ko. Anong kakainin nila kung ibabayad ko lahat, di ba? Hanggang siya wala siya nagawa. So yung monthly amortization ko, nagdagdag lang ako ng mga 200 ata yun mahigit para lang masakto doon sa computation na 2 years. Kasi 2 years ang initial contract ko dito eh. Tapos doon na tayo sa struggle sa pagbabayad ko kasi hindi basta-basta. So yun na nga, nagkasundo kami ng collecting officer mula 1,200 reals mahigit monthly na amortization ko. So nagkasundo kami na gagawin ko 1,600 per month. Wala siya nagawa noong una. Gusto niya bayaran ko either 2 gigs or 3 gigs lang ibibigay niya palugit. Nag-insist ako, sabi ko walang makakain ng pamilya ko doon. Kung uubusin ko lahat, bayad, active pa naman ang loan ko. Tapos yung akala mo smooth na ang lahat kasi nagkasundo na kayo. Doon din pala sa pagbayad na. Pahirapan pa rin. Pagbayad na ngayon ha. So ito na ang struggle. Pagbabayad na. So kada buwan, pupunta ako sa branch dito sa Jubail. Problema naman, kailangan pantawagan yung taong in charge. Parang nagmamanage sa ganung mga account. Pumunta ako sa branch, sabi ko, bayad ako. So bigyan ka nila ng resibo pero kailangan pantawagan yung in charge para i-validate yung bayad mo kung saang branch ka nagbabayad, account number mo. Mag-iintay ka pa ng ilang minuto. Kada bayad ko, pinipicturan ko yung resibo tapos sinesend ko doon sa collecting officer sa Pilipinas. Ini-email ko sa kanya kada buwan. Ganun ang ginagawa ko. Minsan nga nadadamay ko pa yung kaibigan ko, yung kasama ko si Kaatoy. Shout out dyan kay Kaatoy, Renato Cabritit ng Palawan. Saksi yan sa struggle ko dati nagbabayad. Kahit na magpanggabi kami dati, sinasamahan ako niyan. Kaatoy, salamat ha. Ang in-charge nun dito, lokal, Satam ang pangalan. Hindi ko na lang babanggitin yung buong apelyido ha. Siya ang in-charge sa mga delinquent, saka mga past due accounts, mga i-write off accounts na. So siya ang ipag-coordinate sa collecting agency sa Pilipinas. Ito na, nung naka-1 taon na akong bayad, 1,600 real per month. Yun bang tawagin na charge of settlement or right of settlement? So ganyan ang in-offer sa akin ng collecting officer. Kakaalam ko talaga, more or less 17,000 real yun para maka-save ako ng around 7,000 real. Siyempre, nag-isipan ko yun saan ako kukuha. Ito yung pinakamalaking struggle ko nun. Wala akong ibang naisip. Ihiram ako sa kumpanya. Pag-usap ako dun sa pinaka-head ng HR. So happened na yung pamilya niya may maliit na share sa kumpanya to. Hindi ko talaga makakalimutan, galing ako panggabi noon. Siyempre, sakripisyo tayo. Puyat, punta tayo sa opisina niya, alas 9 pa ng umaga, wala pa tayong tulog. Gumawa ko ng letter kasi ganun dito eh. Gawa ka ng letter of intention mo kung bakit ka hihiram ng pera, ganun dati. Nag-uusap kami, sabi ko, sir, ganito. Yan ang problema ko. Gusto ko lang bayaran kasi sayang yung right of settlement na in-offer ng bangko sa akin. Sabi ko, sir, tama-tama naman yan. Salary reduction, may 2 months pa ako bago matapos ang kontrata ko. Bayad na ako. So walang pag-alinlangan, pumayag siya. Pinirmahan niya yung letter ko. Sabi niya, bigay mo sa HR para ma-process within this week. Siyempre, tuntua ako. Makakasave ka ng 7,000 real. Malaking bagay yun para sa akin kasi siyempre na nagpagawa ako ng bahay kubo sa amin nung time na yun. Isipin nyo ha, nagbabayad ako ng loan, papagawa pa ako ng bahay kubo dun sa amin. Tapos nung time na yun, may mga manok panabong pa rin ako. Isipin nyo yung mga gastos ko nun ha. Malaking bagay yung overtime namin. Sa 19 months ata kami nun, straight overtime talaga pagdating dito. Pasalamat din ako talaga. Totoo yung sinabi ng agency na alatol overtime nga daw. Totoo Stutski. Binigay ko sa HR. Uwi nakangiti kasi kahit puyat pa. Taka ako, mabandang alas 4 ng hapon ata yun. Tumawag yung taga-HR. Pilipino yun ha. Tapos sabi niya, Russell, ano tong letter mo? Sir, nag-usap na kami ni kasundo kami, salary reduction yan. Sabi niya, alam mo, problema tong ginagawa mo eh. Doon ako nabigla sa sinabi niya. Taka ako. O sir, paano naging problema yan? Salary reduction naman yan. 22 months ako dito, bayad na yan. Sabi ko, hindi, problema yan kasi magsisigayahan yung mga kasama mo. Pati ibang lahi. Sabi niya. Sabi ko, sir, paano nga maging problema yan? Salary deduction naman. Sabi niya, basta problema to. Kakancel ko to. Siyempre, parang gumuho ang mundo ko nun. Sayang yung masisave ko na 7,000 real. Kinabukasan, sinubukan kong kausapin yung nakausap ko, boss namin. Wala na, hindi na ako hinarap. Nanlumo talaga ako ng panahon na yun. Galit na galit ako dun sa kawayan natin eh. Parang gusto mo bang yung mukha sa pader. Pero pasalamat na din ako at nakontrol ko yung emosyon ko nun. Yung pala, yung kabayan natin na yun pala,
nagpapautang ng sarili niyang pera dito sa mga empleyado dito. Kaya pinipigilan niya. Kaya kagaya ko, uutang sa kumpanya kasi nga interest free sa reduction, di ba? Para sa kanya uutang. Tingnan mo yung kababayan talaga natin, yung utak ng tao ba? Kaya minsan talaga may kababayan tayo na siya ring hihila sa atin pababa dahil sa mga personal interest ba. Pero wala, hindi ako lumapit sa kanya. Hindi ako umutang sa kanya ng pera. Nabubwisit nga ako pag nakikita ko yun eh. Ang ginawa ko, hingang malalim, dasal na lang, more patience pa. Overcome natin to. Mindset ko na lang nakasama sa struggle to. Kailangan kong pagdaanan to. So for another 5 months or 6 months ata ang lumipas. Nagbigay ulit ng quotation yung collecting officer sa Pilipinas. Sir, ito na, huling settlement na i-offer ko sa iyo. Kasama na ang credit card mo dito. Mag-produce ka ng at least 7,000 plus ata yun, reals. Pati yung credit card mo, wala na yan. Zero na yan. Bibigyan ka ng certificate ng bangko na wala ka ng obligasyon sa bangko. Sige ma'am, gagawa ko ng paraan. Dahil sa payment na yon, makakasave ako ng more than 3,000 reals yun. Kaya nilapitan ko yung ibigan ko, kababayan natin, si Roberto Albio. Bye. Salamat. Shout out Roberto Albio. Dahil sa kanya, nabayaran ko lahat ng utang ko. Discounted. Meron ako sa kanya pera. Kaya malaking pasalamat ko talaga sa kanya. Nabayaran ko na ang obligasyon ko sa bangko. Parang nabunutan ako ng tinik. Daan-daan sa loob. Tapos, yung bahay kubo ko, natapos pa. Kahit pa paano, thankful pa rin ako sa Panginoon. Na-overcome ko ang ganong struggle. Pati yung ginawa ng kababayan natin na hindi naman sa pag-ano nung pandemic, pumanaw. Na-stranded ako sa Pilipinas ng 9 months nung panahon ng pandemic. Nabalitaan ko na lang na yun pala siya, bumanaw na. Ako hindi ko naman ugali talaga na maging masaya kahit pa may sama ako ng loob sa tao, pumanaw. Pero yung kirot ba sa ginawa niya sa akin, naalala ko pa rin. Kaya pinapasa Diyos ko na lang. Ito, advice ko sa inyo, kung may loan kayo dito sa kingdom, wag niyong iwanan. Iba kasi, dahil nga ngayon bawal na mag-exit na may loan, file ng bakasyon, hindi na babalik. Ako, experience ko talaga, ayawan ko lang sa ibang bangko sa bank yung sa akin meron talagang in charge sa ganyang account, hahabol sa iyo. Diyan tapos masaklap niyan, yung pera, kahit na inegosyo mo, alam mo naman ang negosyo, hindi agad magbo-boom yan. Doon mo may experience ang panghaharas ng mga collecting officer. Kasi siyempre, kinukutahan din yan sila sa koleksyon Kapag na-trace ka nila, yung mga naipundar mo, kahit pa hindi galing sa pera na yun, may karapatan sila, isisirip yan. Isipin nyo walang bangko ang magpapautang ng libre na wala silang habol. Kahit sino ba naman, ikaw ba magpapautang ng pera na hindi mo nasisingilin, di ba? Common sense. Kapag na-trace ka, lagot ka talaga. Marami nagsasabi sa akin dati na pag nasa Pilipinas na hindi ka na daw sisingilin ng bangko o masasingilin ng bangko. Siguro, kung maliit na lang yung balance mo, hindi na worth sa effort na gagastusin nila para masingil ka, bagalugi na sila. Pangalawa, untraceable ka na. Basta ako, personal experience ko sa Subbank, kinontak ako ng collecting officer galing sa isang collecting agency sa Pilipinas. Subukan nyo magbayaran para maranasan nyo ang pangharas. Sana nakatulong at napulutan nyo ng aral ng experience ko. I love you at gamay.